halos binigay ko na po sa mga Manileño at ibibigay ko po para sa inyo. Nasa sa inyo na po kung ano yung maging desisyon ninyo. Napakayaman ninyo, napakadami ng bahay nyo, ang gagara ng mga sasakyan ninyo. Nagkaroon ka ng mataas na degree, marami kang pera. Nasa iyo na ang lahat, katukin ko ang puso mo. Kakatok ang isang mahirap na tulad ko sa puso ng isang milyonaryo. Bakit niyo po ito ginagawa sa amin? Ang tulungan kami. Sobrang naawa ko eh. Alam mo, hindi ko matiis yung mga kababayan ko. Hindi naman talaga to yung pinangarap ko. Hindi ko naman gusto maging mayor. Hindi ko naman gustong saluhin lahat ng problema ng Maynila. Pero sa buhay natin, kahit hindi mo plano, doon ka dinadala ng tadhana. Sabi ko nga, dito ako papunta eh. Habang papunta ako doon sa tinatahak kong landas, nandito sa gilid ko yung mga taong nangangailangan, naghihirap, yung iba inaabuso, kinakawawa. Hindi ka naman pwedeng magbulag-bulagan sa ganun. Hindi mo pwedeng isara yung pintuan mo doon sa mga nasa baba na talagang kawawa. Kaya sabi ko, kung walang tumutulong dyan, sige ako na lang. Sabi nila, with great resources, with great power, with great blessing comes responsibility. Ginagawa ko ng responsibilidad ko yung mga problema na ayusin yung problema sa Maynila. Tulungan yung mga kababayan ko may hirap. Sabi ko kasi kung hindi ako sino? Kung yung dati pa rin, ganun pa rin mangyayari. Sabi nila walang mangyayari sa buhay natin at walang magbabago. Kung walang magbabago sa namumuno sa Maynila. Kaya ako po'y binayayaan. Hindi lang resources ang binigay sa akin, Oli. Binayayaan ako ng talino. Binayayaan ako ng experience. Marami na akong problemang sinold. Marami na akong pinalaking kumpanya. Marami na akong binagong buhay. At pinaka-importante, binigyan ako ng puso ng Panginoon para i-share lahat to. Dugot, pawis yan. Hindi yan galing sa nakaw. Kung ano yung tinutulong ko ngayon, halos binigay ko na nga yung sarili ko. Kaya nga sabi ko sa mga kababayan ko sa Maynila, paisa lang eh. Ipapakita ko sa kanila na posible yung pagbabago. Kasi morely, real talk, sabihin ko sa'yo diretso. Ngayon lang to. Minsan ko lang ialay yung sarili ko para sa mga Manileño. Binibigay ko na lahat para ibigay sa kanila yung choice. Kung pipiliin nila ako o gusto pa rin nila nung dati, nasa sa kanila na. Pero sinasabi ko, ngayon ko lang iaalay ko yung sarili ko sa kanila para naman patunayan sa kanila na pwedeng magbago ang mga buhay nila at nandun talaga ako. Patutunayan ko na lahat ng sinasabi ko at ginagawa ko ngayon, mas palalawigin ko pa at gagawin ko talaga sa mga kababayan ko. Bakit pumasok sa isipan ninyo na tulungan ang Manileño samantalang nariyan kayo bilang congressman? Marami na rin kayong natutulungan, marami kayong napupuntahan. Bakit po napili ninyo ang Maynila? Alam niyo po, tinutulungan ko naman Luzon, Visayas, Mindanao. Yung programa namin na Tutok to Win nung panahon ng pandemya, walang pinipiling lugar. Alam mo naman ang pagtulong, wala namang pinipili eh. So ang natutulungan namin, Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, hanggang Sultan Kudarat, hanggang Bataan, hanggang Batanes. Talagang wala kami pinipili. Maabot pa nga kami sa mga OFW. May mga OFW na kaming napauwi at natulungan. May mga natawagan din kami sa Tutok to Win. Yung front row cares, buong Pilipinas yan. Kaya sabi ng mga kababayan ko sa Maynila, kung natutulungan ko daw doon sa malalayo, tulungan ko na sila sa Maynila kasi napag-iwanan na yung Maynila eh. Doon ko nga lang nalaman yung sitwasyon ng Maynila kasi akala ko naman yung Maynila was being managed, talagang pinamumunuan ng maayos. Pero nung mga huling taon, nalaman ko na lugmok na tayo sa utang. Tapos nalaman ko pa na nabaon tayo sobra-sobra sa kahirapan, lalo na nung binenta yung mga pag-aari natin. Sabi ko, anong nangyayari dito? Akala ko naman maayos yung pamumuno. Bakit tayo napag-iwanan? Bakit lalong umirap yung buhay na may hirap? Kailangan na talaga yata ng pagbabago. Wala na eh. Wala nang ibang tutulong eh. Sabi ko, taga doon ako lumaki. Batang Sampaloc ako. Anak ako ng Maynila. Responsibilidad ko na may gawin. Binigyan ako ng talino, ng experience. Halos binigay na nga. Sabi mo nga, binigay na sa akin lahat. Saan ko gagamitin to? At alam mo, bago pa to, pangarap ko naman talaga bumago ng isang komunidad. May proyekto ko yung Sustainable Village. Ito yung pangarap kong gumawa ng isang village. Nandun na lahat. Nandun yung kabuhayan, nandun yung edukasyon, healthcare, hospital, na sustainable, self-sustaining. Na yung mga nagtatrabaho dun sa isang komunidad, dun din nag-aaral, tapos yung kita ng negosyo, ipinaghahatian ng buong komunidad. Pangarap lang yan dati, Morley. Ngayon, may oportunidad na akong gawin yan sa Maynila. Hindi ko alam kung yun ba yung sagot sa akin ng Panginoon na sabi ko, lahat ng naipundar ko, lahat ng meron ako, gagawa ko ng isang komunidad na ganyan. Lagi ko yung sinasabi sa mga interviews ko. Lagi ko sinasabi yan na lahat ng meron ako, idodonate ko at gagawa ko ng isang village na ganyan. Sinimulan ko yan nung nandun kayo, nung dinonate ko yung 10 kotse for charity, 200+ million. Sinimulan ko na yan. Hindi ko alam na dito pala ako dadali ng tadhana at ng Panginoon sa Maynila. Kasi hanap ako ng lugar kung saan ko pwede
pwedeng gawin yan. Hindi ko na kailangan maghanap pa. Doon mismo sa lugar kung saan ako lumaki sa Maynila, nandun yung pinaka nangangailangan. Alam nyo, pag finiture yung pinaka mahihirap sa Pilipinas, pupunta sila sa Maynila, sa may Tondo. Yan yung pinakasikat. Pati ibang bansa. Yun yung sinasabi na slums in the Philippines. Ang pinapakita, Maynila. Parola, Tondo. Magasabi ko, Baseco. capital pa naman ng Maynila. Bakit ganun? Ang laki-laki ng budget. Ba't walang gamot? Walang edukasyon yung mga anak ng mga mahihirap? Bakit wala pa rin trabaho? Walang kabuhay? Na ito dapat yung number one pinaglalaanan ng pansin ng gobyerno ng Maynila. Pero hanggang ngayon, wala. Sabi ko, susubukan ko. Hindi na to pangako kasi nagawa ko na sa sarili ko at ibang tao Proven na siya. Nagawa ko po sa akin, nagawa ko sa ibang tao. Kaya kong gawin sa Maynila yan. Yung iba kasi, ano mo pa-asensuhin yung buhay ng ibang tao kung sarili mo hindi mo na pa-asenso? Kung sa gobyerno ka lang umasenso, hindi matatapos tong cycle na to, Morley. Hanggang walang babago. Walang isang taong iba ang pananaw, iba ang mindset, iba ang puso para baguhin yung buong Maynila. Marami kang plano. Hospitalization, pagkain, bahay, at mga pagtulong sa mga mamayan. Sinasabi na, ang galing, mahusay, naisip mo yan. Pero sorry ka, nauna nang nagawa po yan ni Isko Moreno. Ano po ang reaction mo dito? Alam niyo po, ang pagpapagawa ng iba't ibang proyekto sa pabahay, pang-hospital, sa edukasyon, ay hindi naman isahan lang. Kasi magpatayo ka ng isang pabahay, ang laman, 300. Ilan ba ang population sa Maynila? 2 milyon yan. Ilan ang botante? 1.1 million. Ilan ang nangangailangan ng bahay? Hindi siya natatapos sa iisa, tapos ang ilang nakinabang lang ay ilang mga taong malalapit dun sa dating namumuno. Yung mga hospital, pag pinagawa mo, hindi yan natatapos dyan kasi hindi lang naman yung struktura ang ipapagawa mo. Nasaan yung laman? Nasaan yung gamot? Nasaan yung mga doktor? Nasaan yung pasilidad? Yan yung mga problemang kinakaharap ng Maynila ngayon. Lalo na, binenta yung mga ari-arian natin. Binenta yung Divisoria, Rizal Plaza, City College of Manila, iba't ibang properties na dapat ma-develop pa. Alam nyo, lahat ng properties na to are assets na dapat pinakikinabangan ng Manileño. Sana tinayuan pa to ng mas maraming pabahay. Hindi kasi porket nakapagpatayo ka ng iilan, tapos na yun. Kailangan yan makontinue. At ang makinabang dyan yung mga tamang tao. Ang nangyari kasi, minsan nagiging papogi na lang. Papatayo mo, makikinabang rin pala yung mga iilang mga kaibigan at talagang supporters ninyo. Dapat ang mga proyekto, ang dapat makinabang yung nangangailangan na tunay. So sabi ko nga, yung mga nabentang properties, sana additional na pabahayan sa mga walang bahay, maging hospital pa na dagdag para sa mga senior citizens, PWD, madagdagan yung mga eskwelahan natin para sa mga mag-aaral, at yung mga ibang kababayan na gustong maghanap buhay, magbenta, magtrabaho. Sana nabigyan sila ng mga livelihood centers, mga palengke. These are additional developments sana dito sa mga properties na nabenta. Hindi naman porket naligo ka, isang beses di ka na maliligo. Hindi naman porket nagpagawa ka ng isang ganun, di ka na magpapagawa. Tuloy-tuloy yan. Ang tawag dyan, development. Ang dami pang kailangang idagdag na development. Ang nangyayari lang, imbis mas marami kang mapagawa dahil sa budget, kumukonti dahil sa korupsyon. Alam nyo, inspired ako kay Mayor Vico Soto na makapagpagawa siya ng ibang mga struktura at mga proyekto sa Pasig. Tapos pinakita niya yung natitipid nila. Sa isang taon, nakakatipid sila ng ilang bilyon o 1 bilyon na pwede pang pagawa ng mas marami pang pabahay, hospital, o kung ano mang mga struktura yan. Pwede ring mangyari yan sa Maynila. Madali kasi magpagawa, Morley. Kahit sino pwede magpagawa Ilagay mo si Aling Tasing dyan, si Mang Cardo. Napakadali magpagawa. Ang mahirap gawin, yung hindi mangurap. Ang mahirap gawin, yung ipakita na transparent. Lahat ng kontrata, lahat ng negosasyon. Ngayon, hindi natin alam Hindi ko alam magkano ginastos doon sa mga iba't mang proyekto. Sinong nakinabang? Sinong kumita ng malaki? Saan napunta yung mga ari-arian? Alam mo, tinatago pa rin yan. Hanggang ngayon, ayaw sagutin yung mga binentang ari-arian sa Maynila. Na kailangan alam ng mga Manileño kasi ang iniisip ng Manileño, ngayon kung binenta yung Divisoria, ano daw pakialam ko? Kaya lagi ko silang in-educate. Itong mga assets na to, dapat napakinabangan nyo. Nagawa na yan ni Isko Moreno. Yung mga plano mong yan. Tanong ko, ano pa ba ang kayang gawin ng isang Sam Bersosa para sa Maynila na sa tingin ninyo, hindi pa nagagawa ng isang Isko Moreno?
pinaka pwede ko pong ipagmalaki na kaya kong gawin, pagiging transparent and accountable ng lahat ng proyektong yan. Kaya nga nang sinabi ko, kahit sino naman kaya magpagawa ng struktura. Sa laki ho ng budget ng Maynila, napakadaling magpatayo ng kahit ano. Pero ang pinakamahirap gawin ay yung hindi ka mangurakot at ipakita kung magkano talaga ang ginastos sa mga bawat proyektong yan. Yun ang pinaka-problema ng Maynila eh. Sobra-sobra yung proyekto. Yung kumari ngayon, 25 billion ho ang budget ng Maynila. Ilang school buildings ang pwede kong patayo dyan? Ilang pabahay, health center, napakadaming pwede mong gawin na kung ako ang nandyan at namumuno, mas marami tayong mapapagawa. Hindi lang iilan-ilan kasi ang daling magpapogi ngayon. Pagawa ka lang ng eskwelahan ng mataas na building. Pagyabang mo, lagyan mo ng aircon. Bilib na yung mga tao eh. Pero ang ginastos, hindi mo alam, pwede ng 2 o 3 buildings ang napagawa. Yun ang hindi nakikita ng mga tao. Pwede ka magpagawa ng isang hospital, mag-renovate. Pero hindi nakita ng tao kung magkano ba yung ginastos. Ilang billion ba yan? Uli, ito sabihin ko sa iyo. Ang lingwahe ng mga negosyante, may tinatawag tayong asset at liability. Asset yung nagbibigay ng pera sa iyo at liability pag nagbabawas at talaga nakakalugi yan sa isang negosyo. Ito nangyari sa Maynila. Binenta mo yung Divisoria which is an asset for 1.4 billion. Tapos yung Manila Zoo na hindi asset na nalulugi for maintenance, etc. Gagastosin mo na yung 1.7 billion. Yan ang nangyayari sa Maynila. Ba't nila ginagawa yan? Binenta mo yung asset, tapos gagastosan mo itong renovation, 1.7. Dahil saan? Sa kickback. Pag ikaw may proyekto, mas marami proyekto, mas gusto ng mga namumuno. Dahil mas malaki yung porsyento ng kickback, porsyento sa mga kontrata. Yung asset na dapat kumikita na dinedevelop mo, binenta mo ng 1.4 billion lamang, mas malaki pa yung ginastos mo sa Manila Zoo na hindi kumikita. Anong klaseng pamumuno yun, Morley? Kaya minsan yun yung mga desisyon na nakakagulo talaga eh. Na hindi ko matanggap na parang niloloko yung mga Manileño. Ginigisa sila sa sarili nilang mantika. Binubulag sila nito mga paggawa ng mga struktura na yun nga, sa harapan lang maganda pero yung loob, hindi. Pasabihin, pabahay. Ba't ilan lang yun? 300? 500? Ilan ba yung nakakailangan ng bahay? Yun nga sinasabi ko, yung perang yan, mas marami dapat na pagawang pabahay. Ba't mo ginastusan na 1.7 yung Manila? So, pwede mo pagawa na mas maraming pabahay. Tapos, ang sasabihin, lahat daw ng perang inutang at binenta, binigay daw na ayuda. Alam mo, Morley, nung pandemic, saksi naman tayo, buong Pilipinas namigay ng ayuda. Ako namigay ng ayuda, baka pati ikaw namigay ka ng sarili mong ayuda. Halos lahat tayo nagbayanihan, namigay ng ayuda. Ang ayuda ko, mas masasarap, Spam, Delimundo, tsokolate. Alam ng mga taga-Payatas yan, alam ng mga ibang kababayan sa Maynila. Ako pa lang yun. Yung sa Maynila, ilang beses lang nagbigay. Sasabihin, hindi sila ginutom. Dahil lang sa iilang ayuda. Sa buong Pilipinas, sa buong Metro Manila, tanging Maynila lang ang nangutang at nagbenta ng ari-arian. Dahil daw binigay sa chicha. Yun yung sinasabi. Bakit ang Quezon City? Bakit ang Taguig? Bakit ang Pasig? Nagbigay din ng chicha. Nagbigay din ng ayuda. Pero walang inutang, walang binenta. Nakakainis na ginamit pa yung pandemya para maging rason para magawa nila yung mga pagbebenta at pangungutang nila. May mga kababayan tayo na ginagawang issue yung pamimigay mo ng bigas at ng dilatang spam. Sinasabi ng iba na para daw ipinamumukha mo sa mga maliliit na tao na parang ngayon lang sila nakatikim ng ganon. May mga ganong sitwasyon. Ano ang masasabi mo? Dahil hindi naman lahat po ng tao mapiplease ka. Oo nga eh. Alam mo, Morley, pag di ka nagbigay, madamot ka. Pag nagbigay ka naman ng masasarap at magaganda, ang daming sinasabi. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Basta ako, sabi ko, pag ako nagbigay, todo, sagad, at gusto kong mapasaya yung mga kababayan ko. Nabaha na nga, nasunugan na nga, naghihirap na nga, bibigyan mo pa ng sardinas, ng hindi masasarap na bigas. Yan ang reklamo sa akin ng taga Maynila. Yung bigas daw na pinamimigay, may bukbuk, may itim, kahit ilang hugas na, ganun pa rin daw yung kulay. Ayaw na nilang kainin. Kahit daw nga aso nila, ayaw kainin. So ako naman, sabi ko, kung ganun lang din, bibigyan ko na sila nung bagay na kinakain ko. Kasi alam ko rin yung pakiramdam ng wala, Morley. Alam ko yung pakiramdam ng nabibigyan. At excited ako pag nakakatanggap ako nung panahon na wala kami. Kaya ngayon, gusto kong maramdaman ng mga kababayan ko yung saya na naramdaman ko nung nabibigyan kami. At mas matindi pa doon kasi sinasarapan ko yung bigay. Yung mga nasunugan na kababayan sa Maynila, halos every week may nasusunugan. Talagang pinilit ko na mabigyan lahat ng mga masasarap na pwede naming itulong at ayuda sa kanila. Anyway, kumusta na si Rian? Masaya po kami. Nasa trabaho siya ngayon. Ongoing yung trabaho niya sa GMA, Sangre. At kami po yung masaya. She's the love of my life. She's my partner
partner right now at siya yung tumutulong sa lahat ng bagay sa akin. Siya yung natatanungan ko, siya yung nagko-comfort sa akin, siya yung hinihingan ko ng advice. We're basically partners, life partners po na we support each other in everything that we do. After this election, the winner or loss, magpapakasal kayo? Manalo o manalo po, tuloy po yun. Basta ako, surprise na lang, syempre, ayoko naman i-preempt. Basta ako naman. Sabi ko nga syempre, saan pa ba ako titingin na kay Rian na po lahat ng hinahanap po sa isang babae? Pwede bang mauna ang baby kaysa sa pagpapakasal? Possible. Hindi. Bakit? Marami na ako natutunan sa buhay ko, Morley. So, syempre, natuto na rin tayo. Ako, may anak na ako. May 3 anak na ako. I have 3 boys at this time, I wanna do it right. Kumusta yung pakikitungo ni Rian sa 3 anak mo? Nakapag-dinner na kami minsan dito. Nilutuan sila ni Rian na steak. Kaya naman, nag-uusap naman sila. Tagal na rin po kami ni Rian mag-4 na taon na. So, ilang beses sila nagkakasama po. Ano-ano niluluto sa ni Rian? Kasi mahilig si Rian magluto, di ba? Ano-ano yung mga putahe na niluluto sa ni Rian? Mostly na gusto ko niluluto niya yung steak niya, masarap. Steak rice. Minsan nagluto siya ng osobuco, sinigang, adobo. Unang pagsasama namin, nalutuan niya ako ng mga breakfast meal, like mga hotdog and egg. Pero marami siyang kayang lutuin. Paano tinanggap si Rian ng family niyo? Ay, sobrang saya ng pamilya ko nung nakilala nila si Rian kasi nakita nila masaya ako Yun naman ang importante sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko at masaya ako nung bago nawala yung tatay ko na-meet niya si Rian at masaya naman siya na natagpuan ko na si Rian. Si Rian, paano ka tinanggap ng family niya? Basta ako, okay naman po kasi pumupunta naman kami sa mga dinners, sa lunch, na-invite ako. Napakabait ng pamilya ni Rian sa akin, yung mami niya, yung kapatid niya, si ate tuloy. Mas matanda pala ako. Si Nadine, tapos si Lola. Natutuwa ako at yung Lola niya, lagi akong pinapanood sa Facebook, sa YouTube. Kaya nakasubaybay yung Lola niya. Lagi niya nakikita lahat ng ginagawa kong pagtulong. Kaya nakakatuwa. Tuwing dumadalo ako sa family ni Rian, pinag-uusapan namin mga ginagawa kong pagtulong. Sa inyong dalawa ni Rian, sinong matakap? Sinong matakap mo? Sinong malakas kumain? Pareho kami. Talaga? Malakas kumain si Rian. Kahit na ganun ka-sexy yun. Hindi alam ng tao, malakas kumain. Talaga? Malakasan kami kumain. Talaga? At puno na yung tiyan namin, kumakain kami. Yun na lang yung banding. Sino ang joker sa inyo? Babaw lang. Pareho kami. Sino ang pikon? Siguro siya. Ano yung kinipipikon niya? Madali siya mapikon sa akin Tulad ng... Makulit ako Paulit-ulit ako Ayaw niya nagmumukha siyang tanga Na parang, pag sinasabi ko isang bagay, oo, gets ko na yan. Alam ko na. Sino bumabati naman sa inyo pag nagkakaroon kayo ng tampuhan? Ako. Anong madalas na pinagtatampuhan? Kakulitan ko. Talaga. Wala, maliliit na bagay lang. Hindi naman kami masyadong nag-away na mabigat. Kung meron man, mga hindi ko nagagawa kasi sobrang busy ko. Siguro may nakakalimutan ako. Hindi ko siya nabibigyan ng oras. Anong klaseng wedding ang gusto mong ibigay kay Rian, if ever? Yung deserve niya. Yung magpapaligaya sa kanya. Siguro kung ano man yung dream wedding niya. Alam mo, pag tinatanong ko si Rian, simpleng wedding lang gusto niya. Pero syempre, surprise ko na lang yan. Quiapo Church ba? Actually, pinagbibiruan namin yan dahil na deboto ko na Nazareno. Lagi ko sinasabi sa kanya, Bu, okay lang ba kung sa Quiapo tayo kasal? Sabi ko, maganda naman yung Plaza Miranda I-decorate natin yun. Tapos maganda, mahaba yung aisle ng Quiapo. Tsaka nando si mahal na poong Nazareno. Okay naman sa kanya, walang problema. May mga bagay na kung minsan tinatapon. At yung natatapon ay isang bagay na mahalaga sa atin. Lilinawin ko, ikaw, nakapanghihinayang kung ang isang Sam Versosa na tumatakbo ngayong mayor ay hindi mapapakinggan, pipiring nila ang mata nila at magbubulag-bulagan. Ano ang gusto mong sabihin sa marami nating kababayan? Ako po, gusto ko lang sabihin sa mga kababayan ko Manileño. Nandito po ako, inaalay ko yung sarili ko. Halos binigay ko, halos lahat, Morley. Yung pinaghirapan ko for 20 years, tinulong ko, dugot pawis ko, sarili ko, talino ko, puso ko. Halos binigay ko na po sa mga Manileño at ibibigay ko po para sa inyo. Nasa sa inyo na po kung ano yung maging desisyon ninyo. Sabi ko, Morley, minsan ko lang to gagawin sa buhay ko. Siguro isang beses lang. Ito na po talaga siguro yung pagkakataon para baguhin ko yung Maynila, tulungan ko yung mga kababayan ko, magdala ng tunay at desperadong pagbabago. Ibibigay ko lahat sa inyo. Pero in the end, kayo na pong bahala. At least napakita ko po yung tunay na sarili ko, intention ko, at sana naramdaman niyo po ako, narinig niyo yung mensahe ng pag-asa, at madala ko po yung pag-asa at pagbabago sa buong Manila.